So ito na, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol nga dito kay Banat Bay, no? Kay Bongo. Sa totoo lang, mga kababayan, eto, chismis ito ha, huwag paniwalaan. Sa totoo lang mga kababayan, kung nakita ninyo kahapon, may mga kumakalat na picture ni Bongo na pumunta nga ito ng Malacanang at kasama nga si First Lady at saka si PBBM at saka mga iilan pang mga senador na ang sabi nga daw ay exclusive meeting daw yon. Pero ang nangyari sa exclusive, biglang lumabas. Nako po. Alam niyo naman yung ating biik na walang puwet, di ba? Pwedeng maglabas. So ngayon mga kababayan, may nakarating sa akin. Chismis ito, wag paniwalaan. Balibalita ko na darating daw ang 2028 election, magbabanggaan si Sara at si Bongo. Chismis ha, wag paniwalaan. Darating daw ang 2028 election, tatakbo si Bonggong presidente at si Sara, magbanggaan silang dalawa. At ang nakarating sa akin, ang mga vlogger daw ngayon ay nagdesisyon na kung kanino sila sasama. Nako po. Mga kababayan. Ma'am Susan Vergara, hello po. Ang mga vloggers daw ngayon ay nag-iisip na sila kung kanino sila sasama. Actually, mga kababayan, hindi na po sila mag-iisip kasi wala naman po sila mga isip. Pero sa katotohanan po, mga kababayan, hati po ang vlogger ngayon. Gimmick lang yan, Kent. Hindi talaga, Ma'am Flora Rabara, hindi gimmick yan. Hindi gimmick yan. Actually, ang vlogger ngayon ng mga Duterte na hati sa dalawa yan. Merong sa side ni Hanilet, merong sa side ni Alputera. Pero ito sila Sara, lahat yan ay sinusuportahan nila. Pero more on talaga si Sara, si Baste, doon kay Alputera. Mga kababayan. Kasi ang mga vlogger kasi na dumikit kay Alputera, more on sila Banat Bay, mga malalakas, di umano. Malakas nga pero wala man dito. Mga kababayan. So, sa madaling salita mga kababayan, nag-iisip daw itong mga big time vloggers kung kay Bongo sila sasama o kay Sara. Kasi ang mangyari kasi mga kababayan, bali-balita ko, mukhang si Bongo yata ay didikit yata kay PBBM. Yun ang nakarating sa akin. Chismis yan, huwag paniwalaan. Mukhang kay BBM yata papabor si Bongo. Yun ang nakarating sa akin. Chismis yan, huwag paniwalaan. Ngayon mga kababayan, syempre itong mga vlogger, paano tayo nito didikit kay Marcos? Binababoy nga natin. Pinangakuan daw, huwag kayong mag-alala. Ako bahala. Sumama kayo sa akin. Ako na ang tulay para patawarin kayo. Nako. Kaya kung napansin ninyo ngayon mga kababayan, asaan ang reklamo ni Bongo? Nasaan ang reklamo ni Bongo? Nasaan ang reklamo? Sabi nga ng aking mga kaibigan, narinig ko nung siguro mga 2 months ago, kung sakali bang tatakbo si Bongo, boss, iboboto mo ba? No comment yung isa kong kakilala na vlogger. Mga kababayan, magtaka kayo, bakit si Bongo hindi kasali? At eto na nga mga kababayan, yung mga vlogger sa kabila, namimili kung kanino sasama, kay Bongo ba o kay Sara. At ngayon ang inaabangan nila kung kanino si Banat Bay sasama, kay Sara ba o kay Bongo. Pero mga kababayan, actually Ma'am Nura ni Rida, alam natin na digong talaga yan. Pero mamili siya. Digong siya ng digong, inakulong na yun. Tapos pag digong siya ng digong, makukulong din siya. Magbago siya. Ngayon mga kababayan, ang inaabangan ngayon kung kanino si Banat Bay sasama. Yan ang malaking katanungan ngayon. Kay Sara ba o kay Bongo?
Nako. Kay Sara ba o kay Bongo? Kasi kung ako lang tanungin, pagdating sa maraming atraso si Sara eh. Pagdating kay Bongo, isa lang eh. Yung flood control lang eh. Di ba? Pero kay Sara mahirap sumama talaga. Di ba? Mga kababayan, kung ako papiliin, kung ako kay Banat Bay, doon ako kay Bongo. Bakit? Ay, mas mama kay Sara. May parinig ako sa inyo Maraming nanonood kay Banat Bay sa live, sa vlog niya. Hindi naman nagla-live na si Banat Bay bira na lang. Live niya na pinahapyawan itong si Sara. Sasabihin na naman ito, edited yan. Bahala kayo mag-isip. Ito mga kababa. Si Bibi Sara Duterte nagsasalita, malinaw. Excuse me po, sorry. Pasensya na. Pahapyaw. Totoo naman po, di ba? Pag si Bibi Sara, napakalinaw ho ng kanyang pananalita. Pero parang speech ng isang banal. Pag si Bibi Sara Duterte nagsasalita, malinaw. Excuse me po, sorry. Pasensya na. Totoo naman po, di ba? Pag si Bibi Sara, napakalinaw ho ng kanyang pananalita. Pero parang speech ng isang banal. Pag si Bibi Sara Duterte nagsasalita, malinaw. Excuse me po, sorry. Pasensya na. Totoo naman po, di ba? Pag si Bibi Sara, napakalinaw ho ng kanyang pananalita. Pero parang speech ng isang banal. Pag si Bibi Sara Rinig niyo? Anong sinasabi? Maraming nanonood. Pero hindi man lang sila nakareact. Bakit naging ganun? Bakit naging ganun yung mga pahapyaw ni Banat Bay? Eto na nga, mga kababayan. Napakalinaw daw ni Sara magsalita. Pero parang speech ng bangag. Diba? Kita ninyo. Wala yan. Kasi sinabi kasi ni Banat Bay dun bangag, pumalakpak mga DDS. Kasi pag sinabing bangag, si PBBM yon. Pero hindi nila alam na dinugtong. Napakalinaw magsalita ni Sara, no? Yung kanyang mga pananalita, parang speech ng bangag. Kita ninyo? Sorry po. Gumanon pa nga siya eh. Alam niyo kung intindihin niyo yan, yung sinabi niya, paunti-unti yan. Niwala kay sa akin. Darating ang panahon, 2028, magbanggaan yung dalawa. Sara, Bongo. Hindi tandem magbanggaan yan. Kasi, mga kababayan, sa ngayon, hindi na po nag-uusap yung dalawa. Maliban nung pumunta si Sara sa Senado, binigyan siya ng tubig ni Bongo. Yung tubig na ano ba yun? Cooler na maliit, yung kulay blue. Laman nun, Nature Spring. Yung Nature Spring na yun, binigyan din si Bato. Inom ni Bato, may chips yun. So ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, binira ni Baste si Bongo. Bongo! Pakita ko sa inyo sabihin na naman nila dito, fake news yan! Mula nung binira, mula nung binira ni Baste si Bongo, hindi na. Ito Baste kay Bongo. Pakinggan ninyo. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Pinatutsadahan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte si Senator Bongo sa isang rally sa Angeles City sa Pampanga noong Lunes. Dahil ito sa pananahimik umano ng senador sa mga isyong kinakaharap ng lungsod ng Davao, kabilang na ang pagsibak sa maraming miyembro ng Davao City Police na nagpatupad ng kampanya kontra illegal na droga. Pare, Bong, kahit you have time to redeem yourselves and you're in a national position and you should be saying something, especially when it's very clear
kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. Anya, kumpare niya si Senator Go, pero alam niya lang, umano, na ganito ang mangyayari. Kung alam lang niya na ganito ang mangyayari, sana hindi na lang niya ito ibinoto. Ikaw, Bongo, kumpare ka, pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imohabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Ganon. Bana, ano na, pare? Si BBG na siya, BBG. The line has been drawn. BBG na. BBG ba? Ano yung BBG? Bongbonggo. Kay Bongbong na siya. Ang tinig po ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa isang pahayag ay sinabi naman ni Go na hindi o na iniintindi niya ang salubin ni Mayor Duterte. Idinagpa niya na matagal siyang nagsilbi ng tapat kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Go, patuloy siyang nagsiservisyo dahil ito ang kanyang mandato at uunahin niya ang kapwa kaysa sa kanyang sarili. Super Radio! Pinatutsadahan ni Davao. Kita ninyo? Diyan na sila nagkakatalo ngayon. Mga kababayan. Kita ninyo? Siyempre, kung ako gaganyanin, alam naman doon ako makinig sa kanya. Siyempre, doon ako makinig kay Digong. Kasi Digong ang amo ko, hindi si Basti ang amo ko. Diba? Patutsadahan ka. Sasabihin mo ngayon, bakit ako sa'yo makikinig? Ang amo ko yung tatay mo. Malamang doon ako sa tatay mo makinig, hindi sa'yo. Ayaw ko na magsalita. Sabi ko nga sa inyo, darating ang panahon 2028. Kung naalala ninyo ito pa. Kung naalala ninyo, tumakbo si BBM, President. Tumakbo si Sara, Vice. Tumakbo si Bongo, President. Ang Vice si Digong. Nakita nyo yun, muntik na silang magbanggaan. Nakita nyo yun, muntik silang magbanggaan. Noong 2022, baka nakalimutan ninyo, si Bongo tumakbong President yan. Si Digong ang Vice. Kalimutan nyo, tapos winidraw nila. Sinong nakaalala? Diba? Tumakbo si Bongo President, si Digong Vice. Si Sara Vice, si BBM President. Kakalabanin sana ni Digong. Kasi hindi sila nag-uusap niyan. Kaya nga sabi ni Sara, pasalamat ako kay Marcos na pinakulong niya ang tatay ko, nag-usap na kami sa dahig. Kung hindi daw nakulong ang tatay niya, hindi sila magkabati. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, darating sa 2028, magbanggaan yung dalawa. Kasi ganito lang sasabihin ni Bongo yan Si Bongo kayang kumita ng 26 million. Number 1 senator si Bongo ngayong 2025. Diba? Kung kaya ni Bongo ng boto na 26 million, mawawala si Sara kung hindi niya kaya yan. Lalo na, pag si Bongo ikakanta lahat ang baho nila. Kaya nga, wag nilang subukang banggain si Bongo. Si Bongo ang tinik sa kanila. Si Bongo ang tinik sa kanila. Lahat ng baho nila, pag ilaglag sila ni Bongo, wala ang boto ang kukuha sa kanila. Mark my word. Yeah? Naalala ninyo? 2022 election. Si Digong nag-vice, si Bongo nag-president. Alam naman ni Digong na si BBM mag-president, si Sara mag-vice. Bakit niya subukang banggain yung dalawa? Tapos bigla silang nag-withdraw nung kasagsagan na, nung patapos na. Hindi ko sinusuportahan si Bongo. Nag-react lang tayo. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, mamili ka. Parang si Bato lang. Mamili ka. Ilaglag mo si Digong o magpakulong ka sa ICC kasama si Digong.
Kung wala kang 1 billion, hindi mo mapapapunta yung pamilya, anak at apo mo. Eh si Digong may billion yan eh. May kita mga anak ni Digong. Kaya nakakapunta sila doon. Eh si Bato. Mamili ka. Ang sabi nga ni Bato, mahal ko yung 3 kong apo. Ang rason lang dyan kung ayaw niyang makulong, ilaglag si Digong. For the sake na hindi siya makulong. Parang Garma style. Si Bongo. Do you think si Bongo papayag magpakulong doon? Sa dahig? Malalaman natin yan pag dumating ang warrant ni Bongo. Malalaman natin yan pag dumating ang warrant ni Bongo from ICC. Kung sasamahan ba niya si Digong sa dahig. Kung hindi sila magpapaaresto at magtago silang dalawa, ni Bato at ni Bongo, alam nyo na. Sa ngayon, si Bongo pwede pang maging Garma yan. Kasi kung credible si Garma, mas credible si Bongo bilang state witness. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Kung credible si Garma bilang state witness kay Digong, laban kay Digong, mas credible si Bongo. Kaya may possibility, mga kababayan, babaliktad talaga. Naku. Kaya nga, anong sabi ni Rudy Baldwin? May malaking mangyari. Merong isang politiko na malaki ang ranggo, i-assassinate or assassination. Yung pagdating naman sa eleksyong 2028, may malaking twist. Yan ang sabi ni Rudy Baldwin. Pagdating sa politics sa 2028, may malaking twist. Yung mga inakusahan na makulong, hindi nakukulong. Yung korupsyon, sabi ni Rudy Baldwin yan, yung korupsyon, yung mga inaasahan nating nakulong, hindi nakukulong kasi may malaking twist. Yun yung sabi niya. Merong isang malaking manok na politician na i-assassinate.